Hello mga labidabs! Sa una, bata pa kami, walang problema. Nasa bukid lang. Yung bahay namin dati sa bukid, nasa gitna ng bundok talaga. As in, walang kuryente, walang tubig. Yung ilaw namin noon, ano lang, mitsa. Alam niyo, mitsa basta. Yung may gas para umilaw. Tapos, mag-iigib kami. Malayo, mga siguro 10 to 20 minutes. Gagamit kami ng kalabaw pag mag-iigib kami. Tapos, may karosa yon. Yung karosa, yung parang kariton na nilalagay sa likod ng kalabaw. Kaya sanay na sanay ako sumakay ng kalabaw noon. Tapos nilalagay namin doon yung mga galon, yung mga labahin namin. Pag naglalaba kami nun, isang bagsakan kasi malayo. Tapos hihigip kami ng tubig sa balon. Pag medyo summer, yung balon doon malapit sa amin, nawawala ng tubig. So doon pa kami sa mas malayo. Pag nag-iigib kami, isahan, iniimbak na lang namin sa bahay. Pero masaya nun kasi sobrang tahimik, walang problema. Yung problema lang namin nun, paano matulog. Pag matutulog kami ng tanghali, ayaw namin kasi gusto namin maglaro lang sa labas ng bahay kasama yung mga kapitbahay namin. Sanay na sanay ako sumakay ng kalabaw noon. Yun yung gusto ko pag nakasakay ng kalabaw. Kasi akala ko, nakasakay ako ng sasakyan. Yun, di ba? Tapos pag yung mga time season ng mangga, maraming mangga sa amin. Ang tawag namin doon is baluno. Yung parang maraming ugat-ugat. Pag umaga, niyuyug-yug namin yun. Pinapartner namin sa ulam tsaka sa tuyo. Yun yung pangulam namin. Tapos sa or di kaya akyat kami ng lumboy kasi tawag sa amin nun, duhat. Akyat kami ng duhat, mangunguha kami, ang daming prutas nun sa amin. Sanay na sanay ako makyat ng puno nun. Inaakyat ko nga pati nyug eh. Pag wala kang magawa, maghahanap ka lang ng mga prutas sa paligid mo, kagaya ng bayabas, ng mangga, ng nyug, ng kung ano-ano pa. Kaya masaya nun. Wala, yung parang pinakalibangan lang namin nun is yung radyo, makikinig kami ng drama, handumanan. Yun, ganun. Alam mo ba yun? Syempre hindi kasi taga-probinsya lang yung alam nun. Pero masaya nun kasi wala ka pang iisipin na problema. Hindi kagaya ngayon na halos lahat. Ang dami nang nangyayari. Tapos pag nang sa probinsya, parang wala masyadong ingay. Walang ingay talaga. Kasi probinsya nga eh. Tapos yung sasakyan namin, pag pupunta kami ng bayan, is schedule. Kasi bus lang, series tawag sa amin nun. Pag maiwan ka ng series, edi, mag-aantay ka pa ng ilang oras. Hindi rin masyadong uso yung motor nun kasi hindi wala pang pera yung mga tao sa probinsya, hindi pa masyadong nakakabili ng motor. Dati mahirap yung buhay, pero syempre, masaya yun kasi sama-sama yung pamilya. Tapos ang school namin noon, medyo malayo, maglalakad ka pa siguro ng mga 3 kilometers. Tapos minsan, pag uso yung mga aswang-aswang sa probinsya, yung uso kasi dati yung Maria Labo, takot ako maglakad noon kasi lagi madalas ako yung mahuhuling umuwi kaysa mga kapitbahay namin. Pero inaantay ako ng kapitbahay namin na halos kasi edad ko ng friend ko. Inaantay talaga niya ako uwian. Tapos pag sa umaga, gigising kami ng sobrang aga, tatawagin ko yung mga kapitbahay namin, "Day! Maligo na ta sa bubon!" Bubon pa yung nililiguan namin, siguro mga 5 a.m. Tapos pupunta kami doon, walang tubig. Flashlight lang yun sa lighter na light, yun lang yung gamit namin. Maliligo kami doon, tapos uuwi, kakain, tapos maglalakad na naman papuntang school. Pero dati, never kami nagreklamo sa ganun. Kasi parang yun na yung kinagis na naming buhay. Parang yun na yung tumatak sa amin na ganun talaga, wala kaming choice. Pero nung naranasan mo pala yung napupunta sa Manila, mga ganun, maisip mo grabe pala yung nangyari sa amin nung bata kami. Ang layo pala namin sa kabihasnan. Kaya syempre wala kaming kuryente nun. Hindi nga namin alam paano gumamit ng electric fan nun. Pero malamig kasi sa amin nun, hindi namin kailangan. Kahit summer, ang lakas ng hangin dun kasi maraming mga puno. At saka gusto ko yun sa probinsya. Kapag hapon, magwawalis ka sa paligid mo. Tapos, sisilaban mo. Ano mo yung sisilaban? Yung parang uuso. Tuwang-tuwa ako pag ganun. Tapos yung pinaka gusto ko nun sumakay ng kalabaw at papakainin yung kalabaw ng damo sa paligid. Naranasan namin mahulog sa kalabaw, mga ganun. Tapos, okay lang yun. Never kaming nagreklamo sa ganung buhay. Nun, syempre, hindi pa naman namin alam kung ano talaga yung buhay dito sa Maynila hanggang sa lumaki kami. Parang yun na yung kinagis na namin. Kaya yun, masaya naman para sa amin. Kahit ganun. Tapos ng mga medyo lumaki na, nagkaisip, nag-aral. Tapos napunta dito sa Manila. Ibang-iba pala yung buhay namin sa probinsya. Hindi kagaya dito. Yung mga bata ngayon, grabe na, hindi alam paano mag-igib ng tubig sa bubon, sa balon. Hindi nila alam. Kami nun, tuwang-tuwa pa kami nun. Kasi ngayon yung mga bata, mga reklamo. Diba? Nung bata kami, hindi namin alam yung totoong problema hanggang sa nagkaedad kami, doon namin nalalaman kung ano pala yung totoong problema. Tapos,
Tapos nun, masaya lang kami pag makaligo kami na sa ilog, sa sapa, or di kaya sa swimming pool. Meron kami kasi kaming isang swimming pool doon sa amin, parang yun lang yung pwede namin liguan na swimming pool kasi malayo na yung iba. Tuwang-tuwa na kami nun. Siguro mga once a year lang, minsan na wala pa. Pero ang lapit lang nun sa bahay, siguro mga 20 minutes lang pag motor, or siguro 10 to 15 minutes pag motor. Tapos tuwang-tuwa na kami nun pag makaligo kami nun. Tapos grabe, tapos ngayon makapunta ka sa sobrang laking swimming pool. Diba? Iba talaga yung life nun. Pero nun kasi wala pa masyadong problema yung mga tao, hindi kagaya nun na parang ang bigat-bigat na ng mundo. Ganun ba? Pero dati kasi, syempre, hindi pa namin masabi kung ano talaga yung maganda or hindi. Kasi nasanay na kami doon sa amin na maliit na bagay, masaya na kami. Pero yung sa panahon ngayon, yung mga bata, yung mga cellphone na, di ba? Yung gamit lang pala namin noon is solar. Inutang pa yun ng magulang ko. Tapos pag yung TV namin, black and white lang na meron sa likod. Yung paborito namin pinapanood noon ay PBB. Mga time nila ni Melay, siguro yun, nila ni Kim. Tapos, may naabangan kami mga teleserye si Angel Locsin, nasa GMA pa yun. Yun talaga yung paborito kong artista, si Angel. Lahat talaga ng mga pelikula niya, inaabangan namin. Tapos, kasama namin yung mga kapitbahay namin, manonood kami sa bahay. Tapos, bawat patalastas, hinuhulaan namin. Paunahan kami, sinong hula. Ang saya pa nun. Kasi yung mga kapitbahay ko, may mga anak na. May mga anak na sila. Grabe, ilan na yung anak. Tapos ako, eto, di alam yung gagawin. Tapos pag medyo maulan nun, kasi solar nga lang yung gamit namin. Kapag maulan, pinapatay namin yung TV pag patalastas. Kasi syempre, malulubat na yung solar namin. Mas matutulog kami dun sa salaf. Pag maulan, gusto ko kasi malamig. Naka-comforter pa kami nun. Yung comforter namin galing sa ukay. Tuwang-tuwa kami nun kasi syempre malamig. Tapos pag araw naman, tuwang-tuwa rin kami. Maglalaro, maghahabulan. Pag uwi, papaluin ng mama kasi napakapawis na. O di kaya pag madapa kami nun. Pag uwi, kami pa yung takot kasi syempre, nadapa ka na, papaluin ka pa ng nanay mo. Di ba, double kill. Kasi, imbis na iano ka kasi may sugat ka, papaluin mo kasi sobrang likot. Pero, grabe, yun yung time na masasabi mong, parang gusto mong balikan, di ba? Siyempre, ba, yung mama ko nun, gusto ko talaga balikan eh. Pero, ngayon ko lang na-realize na, okay pala yung ganong experience. Kasi, mga ano kasi ngayon, konting sugat lang. Yung magulang susugod agad kung sino yung nagkasala. Kami nun, kami pa yung mali. Pag kami nasugatan, kami pa yung papaluin talaga. Tapos, na-try ko pa nun, sa duyan. Niyugyug ng pinsan ko yung duyan. Ang lakas, tapos bigla, ilan kami yung nakasakay nun. Tapos, nahulog ako, nabugto ang duyan ba? Nahulog ko. Tapos, grabe yung nasumpo akong tiyan. Tapos, ako paghihanot ni mama. Grabe gini si mama. Tapos, ako pa iyagihanot, si Manang, gihanot ko niya sa duyan. Gihanot ni Manang, si Manang pa iyagibasol, nahulog sa duyan. Yan natong nahulog, nga nabugto laman ko ang mangga. Karon maagi ko dito sa balay. Tapos, makasilingin ko, hala, ito pala yung bahay namin dati. Grabe, yung mangga, andun pa rin yung bangga ngayon. Tapos, yung syempre, yung bahay namin, wala pa. Parang ang daming memories dun. Nung elementary nga ako, hindi ko pa nga alam paano mag-crush nun. Tapos ngayon, mga anong grade pa lang ng elementary, pag tinanong, may crush ka? Oo, meron. Ay, grabe talaga yung mga bata ngayon. Kaysa sa panahon namin. Tapos, nung time namin, pinoproblema lang naman namin. Pagtanghali, ano na naman kaya lalaruin namin? Ano na naman kaya yung usong laro? Yung usong laro ng Chinese garter. Tapos, pakong, shatong, yun. Doon nasugat yung kilay ng ate ko. Na siya pa yung pinalo ng nanay ko. Grabe talaga yung experience namin na yun. Nung bata kami, the best talaga kaysa ngayon. Basta masaya lang kami nung bata kami, hindi pa namin alam yung mga problema sa mundo. Siyempre wala namang news pa nun eh. Hanggang sa matapos ko yung elementary, nagbago lang yung buhay ko, yung parang natuto ako maging independent nung nag-umpisa na ako mag-high school kasi namatay na yung nanay ko nun. Tapos nawala na yung bahay namin nun. Kung saan na kami napunta ako sa tita ko, yung kapatid ng nanay ko, tapos yung ate ko rin. Yung ate ko napunta rin doon, tapos ang daming nangyaring problema. Tapos nung parang sa isang iglap lang pala, parang mag-iiba talaga yung way ng pamumuhay mo. Basta yun lang, kahit magulo yung kwento ko, yung kwento ng pagkabata ko, yung way ng pamumuhay namin, yung way ng kung yung elementary kami, kung saan kami nag-aaral, mga ganun. Walang tubig, walang gripo, walang kuryente, walang signal, walang cellphone. Basta, radyo lang talaga yung gamit namin nung makikinig niya news. Mga ganun ba? Ngayon kasi may mga cellphone na, kahit saan ka, halos may mga signal na. Yung cellphone, grabe. Lahat na nangyayari ngayon, maliit man o malaki, malalaman talaga. Pag may viral, di ba, malalaman mo agad. Sa amin nun, grabe, wala talaga kaming alam sa nangyayari sa Maynila. Yung alam lang siguro namin yung mga nangyayari sa yung mga president na ganun. Kasi syempre yun yung laman ng news eh. Pero pag yung mga maliliit na chismis lang, kagaya ngayon, yun na yun malalaman yun. So yun guys!